Sa bagong mga hamon, tuloy-tuloy lang, walang atrasan. Kahit anong oras, handang maglingkod. Express, handog sa miyembro, serbisyong makabago. Express, abot kamay, lagi nandito. Express, handog sa miyembro, serbisyong makabago. Express, walang mabay, ang SSS kakapay. Benepisyo, maaasahan, ang kabalikat ng bayan. Handog sa miyembro, serbisyong makabago. Express, serbisyong makabago. Mabuting araw po sa inyong lahat. Thursday na naman po at welcome sa paborito ninyong programa, ang Usap Tayo. Ako po si Liza Baral and of course, kasama din po natin ngayong araw ang Concurrent Acting Head ng Public Affairs and Special Events Division. Walang iba kung hindi si Sir Carlo Villacorta. Hello, Sir Carlo. Thank you, Lisa. Good morning sa lahat ng ating mga tagapanood. Salamat po sa inyong pag-tune in muli sa Usap Tayo. Gaya ng sabi namin na nakaraang ilang linggo, eto na po uli si Lisa. So Lisa, saan ka ba nanggaling? May mga personal matters lang po Okay. na kailangan i-settle and okay naman na po, sir. It's nice to be back. Good. Opo. So, anong pag-usapan natin kaya ngayon, Lisa? Ay, opo. Meron lang po tayong mga onting good news po para sa ating mga members. Kasi nito pong nakaraang araw, no, pumirma po ng Memorandum of Understanding ang SSS. No, may partnership po tayo sa Vice Mayors League of the Philippines. So, yan, magtataka po yung mga viewers natin para saan po ba itong partnership na ito or collaboration. So, syempre gusto po talaga ni SSS, no, ma-covered po lahat. Sir Carlo, yun din po ang gusto nyo, hindi po ba yung coverage po, mabigyan po ng social security protection yung ating pong mga self-employed members. So, meron po tayong mga activities, no, na makikipagtulungan po ang Vice Mayors League of the Philippines, no, kasi meron po tayong mga ongoing programs, like yung mga contribution subsidy provider program. Meron pa pong iba na mga e-wheels sa barangay, no, para at least ma-reach out pa po natin yung mga constituents po, no, sa iba't ibang lungsod, no, all over the Philippines. So malaking bagay po ito, no, na nakikipagtulungan po ang SSS, no, sa iba't iba pong ahensya ng gobyerno, like yung mga local government units. And Sir Carlo, no, tuloy-tuloy pa rin yung pag-i-issue ng show cause order, no, sa mga pasaway na employers na hindi po tumutupad sa kanilang mga obligasyon, Sir Carlo, kasi di ba po meron pong iba, hindi po nababayaran yung SSS contribution ng kanilang mga empleyado at meron pa pong mas malala doon, hindi pa po sila nakaregister sa SSS. So, ayun po, tuloy-tuloy po yung pag-iikot ng SSS, no? Tuloy-tuloy po ang Run After Contribution Evaders Campaign. So, kung meron po kayong mga reklamo, no, sa inyong mga employers, no, na-discover nyo, halimbawa, hindi pala binabayaran yung SSS contributions ninyo, mag-file po kayo ng formal complaint sa mga sangay po ng SSS branches para mapuntahan po ito ng ating pong mga accounts officers. Ayan. Yes, correct, no, Lisa. Yung mga efforts natin na yan, yung strategic partnerships with Vice Mayors League of the Philippines, for example, at saka yung pagpapatuloy ng ating race o Run After Contribution Evaders Campaign ay kasama sa kabuuang programa ng SSS na magkaroon ng SSS coverage ang lahat ng manggagawa dito sa Pilipinas. Ang mga employers ang nag-aasikaso ng SSS ng kanilang empleyado, yung mga medyo pasaway, kakasuhan natin, at sa kabilang banda, yung mga self-employed,
sarili nila, Lisa, ang kanilang aasahan. Kaya gusto natin makipag-tie up sa mga Vice Mayors League of the Philippines o sa iba pang mga grupo para mas maabot natin ang mga self-employed kahit saan sila dito sa bansa. So ang partnership na yan with Vice Mayors League of the Philippines, nagkaigihan po ang SSS at ang pamunuan ng Vice Mayors League of the Philippines na magtulungan na i-promote ang programa ng SSS sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Nung tayo ay pumunta dyan sa MOU signing, may mga nakilala tayo mga Vice Mayor na looking forward po sa partnership na ito at maimbitahan po ang SSS sa kanilang mga lugar para magka-SSS ang mga constituents nila, lalo na, Lisa, ang mga self-employed. So siguro yun na lang pag-usapan natin, no? Yung pag-cover natin ng mga self-employed. Honestly, Lisa, malapit sa puso ko ang pag-cover ng mga self-employed. Sana dumating ang panahon na lahat ng self-employed ay mayroong SSS din. Kikiusap tayo sa kanila na magbigay ng puhunan sa oras at tiyaga na asikasuhin ang pag-register sa SSS at ang paghuhulog ng kontribusyon para makapag-claim din po ng benepisyo pagdating ng panahon. Naku, magandang balita to, no, para sa ating mga viewers. So, itatalakayin po ni Sir Carlo mamaya yung tungkol sa SSS coverage para ho sa ating mga self-employed. So, kung kamustahin din pala natin, Sir Carlo, yung ating mga viewers, baka meron pa po silang gustong pag-usapan, no? I-type nyo lang po sa ating comment section at babalikan po yan ng ating mga FB admins. At i-check ko din po mamaya at sasagutin po natin yung ilan po sa inyong mga katanungan. Okay. So, very good. Lisa, gusto ko na agad mapunta dito sa mga benepisyo na natatanggap ng mga self-employed. Ang hinanda natin ngayon, yung mga halaga ng benepisyo ng pagiging miyembro ng SSS para sa isang self-employed. Meron tayong datos na as of April 2023, as of April this year, para naman po magkaroon ng ideya ang mga manonood natin sa halaga ng benepisyo na maaaring matanggap sa SSS kung tayo ay miyembrong nagko-contribute at nakarehistro na maayos bilang self-employed. So, Lisa, at sa ating mga manonood, marami po ang benepisyo ng pagiging miyembro ng SSS para sa isang self-employed. Ang self-employed po muli ay isang taong naghahanap buhay, kumikita, ngunit walang employer. Self-employed po kayo. Ganun lamang po kasimple. Kayo man ay doktor, architect, engineer, market vendor, tricycle driver, sidewalk vendor, online seller, kayo po ay self-employed kung kayo ay naghahanap buhay, kumikita, ngunit walang employer. Self-employed yun, Lisa. Okay. Sige, Lisa, no? Hindi kita napapasalita kasi dami akong gusto sabihin. Pasensya na, Lisa. Opo. Sa ating pagtanda, mayroong retirement benefit. Sa ating pagkabalda, may disability benefit. Sa pagkamatay, may survivor's pension at saka funeral benefit. Pagkasakit, may sickness benefit. Pagkapanganak, may maternity benefit. Kung ang aksidente, disgrasya o sakit ay work-related, may employees compensation benefit pa. Parang dumodoble ang benepisyo kung ang aksidente, disgrasya o sakit ay work-related. At para sa pangangailangan sa kaperahan, nakakautang sa SSS, ang mga miyembro sa pamamagitan ng salary loan, ang mga pensioner sa pamamagitan ng pension loan. At ang lahat ng yan po ay maaari ninyong matamo basta po kayo ay nakarehistro sa SSS
bilang self-employed at nagko-contribute ng hulog sa SSS bilang self-employed, Lisa. Okay, naku, napakarami po palang mga benepisyo na pwedeng i-avail ng ating mga self-employed members sa SSS, no? At pwede din makautang. Bali, sir, ang difference lang po with yung halimbawa po yung isang employed members natin, hindi lang po sila makaka-avail ng unemployment benefit. Tama po ba, sir? Oo, yun lamang ang pagkakaiba ng isang empleyado at saka na isang self-employed pagdating sa benepisyo. Ang self-employed ay walang unemployment benefit dahil hindi natin mahawakan maigi yung konsepto na paano natin masasabi na tunay na nawala ng hanap buhay ang isang self-employed. Medyo doon kasi yung challenge. Kaya ang nasa batas, ang unemployment benefit ay para lamang sa mga empleyado na nawalan ng trabaho involuntarily, yung hindi nila kagagawan. Okay. Ako, at sigurado inaabang-abangan ng mga members natin no, na himay-himayin natin isa-isa, Sir Carlo, yung mga benepisyo na pwede po nilang makuha no, Yes, sa yes. SSS. Sige, Lisa. By the way, usap tayo yung programa natin. Mayroon tayong topic na benepisyo na matatanggap sa SSS, pero sumagot din tayo ng mga tanong mula sa ating mga online viewers. Sige, umpisahan na natin sa retirement benefit. Next slide. Sa ngayon po, as of April 2023, ang karaniwang halaga po ng monthly retirement pension na binabayad po ng SSS ay 4,914 pesos kada buwan. Karaniwan o average lamang po yan. Ang pinakamababa pong binabayad ng SSS na buwan ng pensyon ay 2,200 pesos. Ang pinakamalaki naman po ay 19,634 pesos. Depende po kasi talaga, Lisa, sa contribution record ng ating mga miyembro. Siyempre po, maraming contribution sa SSS na nasa matataas na hulog, ibig sabihin din po mataas ang inyong benepisyo. Ang pinapakita lang natin dito, Lisa, ay yung karaniwang halaga na ating binabayad bilang buwan ng retirement pension. Ating pension program, Lisa, ay napakadali dapat maabot yung contribution requirement dahil 120 contributions man lang magkakaroon na kayo ng buwan ng pensyon habang buhay pagdating na inyong retirement na hindi bababa sa edad 60 o 60. Madali maabot ang 120 contributions, Lisa, dahil marami o karamihan sa atin pwede naman maghanap buhay na 40 taon eh. Halimbawa, age 20 to 60. Pero sa SSS, maka 10 taong hulog man lang magkakaroon na ng buwan ng pensyon. At ito ay pwedeng i-file online. May circular lang na hanapin para matutunan ko paano mag-file online. At pwede rin pumunta na lang sa ating mga social media accounts for the instructional videos. Siguro, Lisa, let's answer some questions, no? Opo, ito po, ang buwan naman natin, Sir Carlo, si Marvin Borsique. Pwede daw po bang makapag-loan yung nag-stop na po sa contribution kasi unemployed? Pwede kayo kumuha ng unemployment benefit kung kayo ay nawalan ng trabaho ng hindi ninyo kagustuhan, yung involuntary separation na tinatawag. Kailangan lamang ay nakapaghulog ng akmang kontribusyon. 36 contributions yun, Lisa, no? Basta naka 36 contributions, pero yung 12 contributions doon ay dapat nasa loob na nakaraang 18 buwan. So para dun sa nagtanong, ang suggestion ko po sa inyo, lalo na kung kayo ay nawalan ng trabaho nang hindi ninyo kagagawan, involuntary separation, mag-apply po kayo for unemployment benefit.
Okay. O, ayan, sana po nasagot po ni Sir Carlo yung inyong katanungan. Ito po ang next question po natin. Sir Carlo, galing naman po kay Rick Salazar. Gusto daw po niyang mag-self-employed. Ang problema po niya, nalimutan daw niya yung SSS-ID niya. Ano daw po ang magandang gawin? So, Mr. Salazar, maigi po yan. Kung nakalimutan nyo po, sumulat lamang po kayo sa SSS, bumisita sa SSS branch o tumawag po sa SSS. Mayroon din po kaming Usap Tayo portal sa aming website na pwede po ninyong pasyalan. Mr. Salazar, kung tatawag po kayo, ang tatawagan po ninyo ay numero 81455 o kaya Lisa 1455. Kasi hindi namin alam yung gadget o yung telepono inyong gagamitin. Pero isa lang naman po doon na Mr. Salazar, 81455 o kaya 1455. Pakikwento lamang po ang inyong sitwasyon na hindi nyo po naalala ang inyong SS number at tutulungan po kayo na sasagot po sa inyong tawag. Siyempre po, andyan pa rin yung branches natin kung gusto nilang bumisita at sa branch itanong ang kanila SS number. Okay. Ito po, may pahabol pa pong question, Sir Carlo. Galing naman po ito kay Paghunasan Dacalios Ruby. Wala na daw po bang condonation program ang SSS? Actually, meron na nga tayong forever condonation program. Pasensya sa paggamit ng forever. Ibig ko lamang po sabihin diyan, mayroon tayong condonation program for loans that are outstanding. Lisa, medyo hulaan na lang natin na yung tanong ni Paghunasan ay tungkol sa loan niya. Mayroon kasi tayong condonation program din for contributions pero para sa employers yun eh. Ang hula natin ay tungkol sa loan, itong tanong ni Mr. Paghunasan. So mayroon po may SSS circular po kayong hahanapin o kaya pumasyal lamang po kayo sa aming social media accounts para po i-search ang Consolidated Loan Program with Condonation of Penalty. Mr. Paghunasan, ang gagawin po namin diyan ay itatala po namin ang lahat ng inyong outstanding loan. Malalaman po yung principal at interest na outstanding at kung kaya nyo pong bayaran nyo ng buo o installment, i-waive po namin ang penalty. So mayroon po Mr. Paghunasan. Okay, salamat po Sir Carlo. At meron po yung nakuhang mga questions si Miss Vanji, no? Thank you, Lisa. Hello, Sir Carlo. Mabuting araw sa iyo. At sa ating mga members no, na nakatutok dito sa Usap Tayo, syempre, pagbigandaan natin ang mga katanungan mula kay Jolito Reyes Artajo. Ang sabi niya morning po. Tanong ko lang po kung pwede pa po bang makapag-apply as self-employed age na 48 years old. Batang bata pa, Yes, sir. opo. Mr. Artajo, ine-engganyo ko po kayo na mag-file bilang self-employed sa SSS. Magrehistro po kayo sa SSS bilang self-employed. Mr. Artajo, kung wala pa po kayong SSS number, pwede po kayo mag-register bilang self-employed by applying online. Mag-a-apply po kayo online for an SS number. Pupunta po lamang kayo sa aming website. Lisa, medyo gusto ko ipakita eh. Sige po, sir. Mr. Artajo, pag pumunta po kayo sa website na sss.gov.ph, makikita po ninyo itong apply for an SS number online. Kung wala pa po kayong SS number, pindutin po ninyo itong apply for an SS number online at pagdating po sa purpose of registration, pakipili lamang po ang self-employed. Tapos isulat po ninyo doon ang inyong negosyo o profession o hanap buhay bilang self-employed. Kung kayo naman po ay may number na
maabala po sana namin kayo na mag-fill up ng member data change request na form na available po sa aming website at available din po sa branch para mapalitan ang inyong membership type to self-employed. Makikita din po yan sa aming mga social media accounts. Pakitype lamang po ang self-employed. Makikita nyo rin po yung aming mga instructional videos doon, Mr. Artajo. Thank you po at sana po ay bigyan nyo ng puhunan sa oras at tiyaga yung pagrehistro nyo bilang self-employed at pagbayad ng kontribusyon bilang self-employed. Thank you, Sir Carlo. Well said. May katanungan pa ho tayo mula naman kay Mira Credo. Ang sabi niya, Sir Carlo, Liza, paano po if 270 months na ang contribution? Pwede pa po bang magdagdag hanggang retirement age? Ang daming hulog, Yes, sir. very good. Very good po kayo na marami na po ang contributions nyo. Pwede po papunin yung ituloy yan hanggang sa tunay kayong mag-retire. At makakaasa po kayo na sa pagpapatuloy nyo ay nakakataas po yan ng inyong magiging benepisyo pagdating ng panahon. Vanji, suggestion lamang natin na kapag kayo'y nagpapatuloy ng inyong kontribusyon sa SSS, dapat ay tinatapatan ninyo ang inyong hulog sa SSS. Kunyari, kayo'y naghuhulog sa 10,000 pesos na bracket dati, ipagpatuloy po ninyo sa 10,000 bracket din po o kaya mas mataas para po tiyak na hindi bababa ang inyong benepisyo na matatanggap sa SSS. Dapat po tinatapatan ang hulog nyo dati. O kung kaya nyo po ay taasan nyo po. Agree ako dyan, sir. Tamang hulog para sa tamang benepisyo. Balik sa inyo, Lisa. Yes, maraming salamat, Miss Vanji. Ito po, shout out po muna kina Tess Asanya at hello, mabuting araw po kay Kenneth Manalo na nakatutok po sa atin ngayon. At ito po, Sir Carlo, may question naman po tayo galing kay Jolito Reyes Artajo. Tinatanong po niya kung pwede daw po bang maka-apply as self-employed kung 48 years old na po. Ay, yan na yung natanong na ni Vanji, Ay, Lisa, okay. yung kay Mr. Artajo. At na sagot na natin yan na ang sagot ay pwede. Pwede. Nilinaw ko lang kung may SSS number na si Mr. Artajo o wala. Kung wala pa, online. Kung mayroon na, mag-file ng member data change request form sa SSS. Okay, ito naman po, Sir Carlo, may comment naman po galing kay Charles Sabroso. Thank you daw po sa recent LRP, o siguro po ito po yung condonation, nabayaran na daw po niya yung kanyang salary loan. Yes, maraming salamat Sir Charles sa inyong kwento sa amin na kayo ay naayos nyo na ang inyong salary loan. Maigi po yan para malinis po ang inyong record. Okay, ito naman po, Sir Carlo, may question po si Jessamy Graho, no, tungkol po sa PRN. Pwede daw po bang makakuha sa SSS branch ng payment reference number at baka nahihirapan po siyang mag-access sa iba pong channels. So, ano po may advice po kaya natin, Sir Carlo? Ang pakiusap and advice natin is gumawa sana kayo ng online account ninyo sa My SSS facility na SSS. Pag sinasabi nating online account, yan yung My SSS. Kapag kayo po kasi ay may online account, makakagawa na po kayo ng PRN nang kayo na lamang po mismo gagawa. Mayroon din tayong text SSS Lisa na pwede nilang i-register ang sarili nila doon para via text na lang nila hihingin ang kanilang PRN. For instructions on text SSS, pasyalan po ninyo ang aming social media accounts. I-type nyo lamang po yung text SSS at magagabayan na po kayo. Mapupunta po kayo sa instructional video kung paano mag-generate ng PRN through text. Pero ang tanong niya kung pwede sa branch, ang sagot ay pwede po. Pumunta lang kayo. Pwede din po kayo pumunta sa branch na lang po. Okay, salamat po, Sir Carlo. Ito po, may question naman po si Robert Aranda.
paano daw po kumuha ng UMID or SSS certificate para lang daw po sa kanyang application sa Taiwan. Yes, Mr. Aranda, kami po, ang SSS po ay sumulat sa Taipei o Taiwan Economic Cultural Office noong Abril. Kami ay nakikiusap na i-consider muna ang ibang identification card or ID para sa mga application for Taiwan dahil naitigil natin na as of now ang ating UMID enrollment and production. Gaya ng nasabi ko na rin ng nakaraang 2 linggo, Lisa, may mataas na usapan diyan sa pagitan ng SSS at Philippine Statistics Authority kasi mayroong UMID pero mayroon na ring PhilID, Philippine ID. So gusto nating mag-usap with PSA kung paano natin mas maigi patatakbuhin ang mga identification programs natin. So paantabay pa po kung ano po ang kahihinatnan ng usapan ng SSS at PSA tungkol po sa mga ID. Pero kami po ay sumulat nga sa TECO na nagsasuggest tayo na mag-consider sila ng alternative ID for Taiwan-bound applicants. Ako, hopefully, makapag-respond na po ang TECO para at least makapagbigay tayo ng alternative sa ating mga aplikante. Yes, pina-follow up naman natin yan. Opo. So, Lisa, balik pala tayo sa mga Sige, benefits, ano? Sorry. So, daanan na lang siguro natin ng mas mabilis. Medyo mabagal ako mag-present kasi. So, next slide please. Ang disability benefit na ibinabayad po ng SSS, ang karaniwang halaga, Lisa, ay 4,526 pesos. Nangangailangan lamang ng 36 na contributions. By the way, Lisa, kahit dun sa retirement pension at ngayon sa disability pension, pag sinasabi nating 120 contributions ang requirement, ngayon ay 36 naman para sa disability, hindi po kailangang dire-diretso. Basta po nakapaghulog kayo ng akmang bilang ng contribution, makaka-claim po kayo ng benepisyo mula po sa SSS. Na ipa-file din po yan online. Next slide please. Ganun din, Lisa, sa death o survivor's pension, ang karaniwang halaga naman po na ibinabayad na SSS ay 3,957 pesos po. 36 na contribution rin lang ang kailangan. Lisa, kung nakapaghulog man lang ng 36 na contribution ng ating mga miyembro, may protection na po kayo kung matindi po ang disgrasyang dumating sa ating buhay. Mapalda o mamatay, mayroon po tayong protection para sa ating sarili o sa ating mahal sa buhay. Ipa-file din ito online yung death benefit natin. Ang funeral benefit ay ang karaniwang halaga na ating binabayad ay 22,588 pesos, Lisa. Ang pinakamababa ay 20,000, ang pinakamataas ay 40,000. So magandang benepisyo din po ito at nangangailangan lamang ng isang kontribusyon, Lisa, no? Yung miyembrong nakapaghulog man lang ng isang kontribusyon sa SSS at mauna na siya sa mundong ito, makaka-claim ng funeral benefit yung taong tumustos ng gastos sa burol o libing. Sa sickness benefit naman, ang karaniwang halaga na ating ibinabayad ay 8,861 pesos. 3 contribution lang po ang kailangan basta nasa loob po yan ng nakaraang 12 buwan. Ipa-file din po yan online. Ang pinakamababang sickness benefit na ating ibinayad ay 180 pesos lamang. Pero ang pinakamataas ay 72,000 pesos, Lisa. So bilang sickness benefit. Depende po kasi sa haba ng mga dami ng araw na kayo ay naging absent sa paghahanap buhay, ang inyong magiging benepisyo mula sa sickness benefit program.
Thank you, Lisa. Pagdating naman sa maternity benefit, 39,259 pesos ang karaniwang halaga na binabayad ng SSS. Nakapagbayad tayo ng pinakamababang halaga na 3,000, pero nakabayad din tayo ng 80,000 pesos na maternity benefit. Depende kasi nga muli sa inyong contribution record ang inyong magiging benepisyo sa SSS. Gaya ng sickness, 3 contribution lang ang kailangan basta ang 3 contribution na ito ay nasa loob ng nakaraang 12 buwan, Lisa. Pero sabihin ko dito, Lisa, na kung ngayon nyo pa lamang po nalaman na kayo ay buntis at ngayon pa lang kayo maghuhulog ng 3 kontribusyon, hindi po kayo magiging eligible sa maternity benefit. So mahalaga, Lisa, talaga na regular ang paghuhulog mo sa SSS para kumpleto ang protection na maaari nyo makuha mula sa SSS. At ito ay naifa-file din online. Sige, pwede bang buuin ko na, no, Lisa? Ay, sige po. next. Ay. Okay. Gaya ng sabi ko kanina, may easy benefits din ang self-employed. Easy po ay Employees Compensation Benefits. Ang Employees Compensation Benefits po ay mga benepisyong matatanggap kung ang aksidente, disgrasya o sakit ay work-related. Dati, Lisa, ang easy benefit ay para lamang sa mga empleyado. Ngunit, sabi ng Employees Compensation Commission sa ilalim ng Department of Labor and Employment, sabi nila i-cover na rin natin ang mga self-employed. So malaking polisiya yon na simula September 2020, ang mga self-employed ay may easy benefit na rin. May dagdag hulog din sa SSS yan, Lisa, pero kakarampot lang. 10 piso o 30 pesos kada buwan na dagdag hulog lang para may protection na mula sa easy program. At panghuli, nakakautang din sa SSS ang ating mga self-employed. Ang karaniwang utang sa ating salary loan program ay 26,026 pesos. Ang pinakamalaking nahihiram sa SSS ay 40,000. Basta may 36 na contribution lang sa SSS, pero yung 6 doon ay dapat nasa nakaraang 12 buwan para maka-avail ng salary loan mula sa SSS. Napansin mo, Lisa, napansin po ninyo na sumisilip po ang SSS sa nakaraang ilang buwan kung kayo ay may hulog. So tiyakin po ninyo na kayo ay regular na naguhulog sa SSS para sa pinakamabisang protection na maaari nyo makuha mula sa SSS. Ayan, ako, salamat po, Sir Carlo. Ayan, nakikita nyo na po, no? Ang dami-dami pong benepisyo na pwedeng i-avail sa SSS basta't, no, masunod po yung ating contribution requirement para po mag-qualify. So, ayan, binigyan na po tayo ng tips si Sir Carlo dahil sine-check din po, no, yung inyong contribution records. Kaya siguraduhin ninyo na regular po yung paghuhulog ninyo ng contribution hanggat maaari, no, iwasan po yung may contribution gaps, no, 'di ba po, Sir Carlo, para at least sure tayo na qualified po kayo, mapa short term or long term benefits man po 'yan na galing po sa SSS. Sasagot pa ba tayo ng questions po, Sir Carlo? Please. Mula naman po ito kay Christian Larisma. Kapag po ba maternity benefit, dapat daw po ba i-advance ito ng employer? Nanganak daw po ang kanyang asawa noong April. Nag-start yung maternity leave niya ng May 1, 2023. Kaso hanggang ngayon daw po ay wala pa din daw po yung maternity benefits ng kanyang asawa. So ano po kaya ang maipapayo natin, Sir Carlo, kay Sir Christian? Gusto natin malaman yung sitwasyon ni Sir Christian,
yung nag-start na yung maternity leave ng asawa niya no May 1 pero hindi pa nakukuha yung maternity benefits. Christian, kayo po ba ay nakapag-file ng yung asawa po ba ninyo ay nakapag-file ng maternity benefit online o gusto natin malaman yung status ng kanyang maternity benefit application? Pwede silang tumawag yung 81455 o kaya yung 1455 Christian. Pakihanda po ang detalye ng application ng inyong asawa for the maternity benefit para po maging makabuluhan ng inyong tawag. May tatanong din po siguro ang aming member service representative na tatanggap na inyong tawag, kaya pakihanda po ang mga detalye. SSS number, kailan nag-claim, anong opisina, ano yung petsa. Mga ganun po, Sir Christian, tawagan nyo na lamang po ang SSS at handa po kayo dapat sa mga detalye na inyong tanong. Ayan, maraming salamat po sa tip, Sir Carlo. At dumako naman po tayo doon sa mga questions na nakuha po ni Miss Vanjie mula po sa mga viewers. Yes, Lisa, maraming salamat. Ito, Sir Carlo, may hirit o lambing ang isang member natin mula kay Adelia Valero. Ang sabi niya po, pwede hubang tanggalin na lang ang penalty at interest ng niloan na matagal na? Salary loan po, para naman po makabayad kami. Malapit na kasi ako mag-senior Ang pagkakaalam ko, ikakaltas ang utang na hindi nabayaran kapag nag-file na ng SSS Senior Pension. Sir Carlo? Yes. So, pwede pong tanggalin yung penalty. Kailangan nyo pong mag-apply ng Consolidated Loan Program with Condonation of Penalty. May hahanapin lamang po kayong circular para po matutunan kung paano ito i-apply online. Sandali lang, Lisa. Subukan ko kung nandito sa slides natin. Ito po. Ang hahanapin po nung nagtanong, Miss Vanjie, ay yung Conso Loan Program natin with Condonation of Penalty. Ito, SSS Circular 2022-022. Pero medyo nasa bandang baba direct So ulitin ko na lang, SSS Circular 2022-022 para po matutunan kung paano mag-apply ng Consolidated Loan Program with Condonation of Penalty. Mayroon pong pag-asa i-zero yung inyong penalty pag-apply po kayo sa programang ito. Dahil kung hindi nyo po ito maasikaso, tama po kayo. Ikakaltas po namin ang buong outstanding ninyo sa salary loan bago pa ninyo matanggap ang inyong buwan ng pensyon mula sa SSS. So, maaga po, tama po yung tiyempo ng inyong tanong at pakitsaga lamang po ang pag-apply for this Conso Loan Program with Condonation of Penalty. Sir, wala namang deadline ng Conso Loan, di ba? Yes, correct, Vanjie. Walang deadline ang ating Conso Loan with Condonation of Penalty. Hindi katulad ng mga nakaraang condonation programs na SSS na may deadline for application. Ito na po ang ating naimbento na nire-restructure na lang natin ang kanilang outstanding loans. Kino-consolidate natin, Lisa, para mabuo at makwenta ang kabuoang principal at interest na outstanding, at kung kaya nyong bayaran ng buo o installment, i-zero po ng SSS ang penalty. Thank you, Sir Carlo. May katanungan naman mula kay Eileen Malacas Raffer. Ang sabi niya, Sir Carlo, paano po ang process kung paano mag-dispute ng salary loan? Hindi po na-encash ang cheque kasi na-expired na nung na-receive yung cheque. Salamat po. Opo, yung mga ganyang kaso, kailangan niyang bumisita siguro sa branch, Vanjie. Pakidala po ang inyong dokumento na bilang patunay na kayo ay nag-file na nag-stale na yung cheque. Medyo matagal na yung kasong yan, Vanjie, dahil matagal na rin tayong online
So, kailangan nyo pong dumalo sa branch ng SSS tungkol dyan po. Kasi parang ang dating po sa akin ay nag-grant po yung loan nyo, pinadalan kayo ng cheque, nung cheque pa ang pautang ng SSS. Pero ilang taon na po kasi yung lumilipas na yun So, kailangan nyo pong bumisita sa branch ng SSS para po sumangguni. Okay. Thank you, Sir Carlo. Ito naman, may usaping puso. Okay? Mula kay Jovita Lamores. Ang sabi niya, "Good morning po. Matagal na po kaming hiwalay ng asawa ko at meron na siyang ibang asawa. Hanggang ngayon, wala na kaming communication sa isa't isa. Ang tanong ko po, paano ko siya tatanggalin as beneficiary ko? Thanks po." Sir Carlo, gusto niyang tanggalin as beneficiary yung asawa niya, yung ex niya siguro, ex-partner. Ano po bang may papayo niyo? May proseso yan para dun sa nagtanong dito sa Pilipinas, medyo masalimuot. Kung talagang gusto nyong tanggalin, may proseso po yan hindi ko lang matiyak at medyo ayokong hulaan yung sagot. Kailangan natin ng sumangguni sa SSS branch para magkaroon kayo ng palitan ng impormasyon at ma-verify po ng SSS yung nangyari. Ang mga tanong na tungkol sa puso, sabi mo nga, Vanji, dahil Babanggitin ko sana, Sir, pag-ibig. Kaya lang SSS tayo dahil ang tunay na buhay ay hindi naman katulad ng sa pelikula lagi. Masalimuot po yan, pero nangyayari po. So, maabala ko na lamang po kayo na pumunta sa branch ng SSS at makipag-usap sa aming member service representative. Magkukwentuhan po kayo ng kaunti diyan kung ano po ang nangyari. Tatanungin din po namin kung kayo po ba ay kasal ng may papeles o kung wala. May mga dokumento na kakailanganin at kailangan yung patunayan yung naging nangyari sa inyo kung bakit kayo ay hiwalay na. Tsaka kung paano tatanggal bilang benepisyaryo. Kailangan may finality ang kanilang. Kailangan talaga may label. Correct. Hindi mga hugot tayo. Yes, yes. Kailangan talagang kaya din, Lisa, no, pag nag-aasawa, kailangan din talaga decided talaga. Pero hindi din natin maalis yung nangyayari sa tunay na buhay. Pero sa tingin ko may pagmamahal pa siya sa kanyang asawa. Ay, naku, Vanji, nagsispekulate ka. Okay. Thank you, Sir Carlo. Lisa, balik sa inyo. Ayun, salamat po, Miss Vanji. At ito po, meron pa po tayong mga katanungan na galing sa ating mga viewers. Hello po kay Miss Fairy Jane Cabanatan. Ang tanong po niya, Sir Carlo, paano daw po kaya ma-retrieve yung my.sss kung hindi na po active yung email na nakaregister po sa SSS? Yes, Fairy Jane, mayroon kaming instructional video sa aming social media accounts on how to retrieve yung My SSS account ninyo kung ito po ay naiba ang inyong credentials. May mga paraan po. Subukan ko lang na mabilis, no? Pumunta po kayo sa YouTube account ng SSS. Ayun, puti merong naka-automatic na. Tapos pag dating nyo po dito, hanapin po sa search portion yung how to retrieve password na keyword. Tapos ito po, nako, tamang-tama, how to reset your My SSS password. So, panoorin nyo na lamang po yung video para matutunan nyo po kung paano mag-reset o mag-retrieve ng inyong
password. Ayan, may nakasingit na commercial. Tapos, yan. So, magagabayan na po kayo, Fairy Jane, kung paano just by watching the video from our official YouTube account. Yun nga pala, yung ating YouTube account po ay MySSSPH. So, ayan, i-like nyo na po yung ating pong YouTube account, no, para lagi po kayong updated, no, sa mga online services ng SSS, yung mga how-tos kagaya po nito. Yes, yung mga instructional videos natin. Ito po, Sir Carlo, ang may question naman po tayo galing kay Elenita Parada. Ay, ito po, I think connected po ito dun sa advice nyo kanina, no, pagdating po sa pagtutuloy ng paghuhulog ng contribution, no, kung mataas po yung dating hulog ng contribution, as much as possible, no, tapatan po. Ang concern ni Ma'am Elenita, paano daw po kung wala na daw pong panghulog ng ganung kataas? Oh, Ma'am Elenita, magandang umaga po. Well, ganyan po siguro din ang tunay na buhay. Minsan tayo ay may malaking kita, minsan ay mababa. Ang hindi nyo po nabanggit, Ma'am Elenita, ay kung kayo ay self-employed sa kasalukuyan o kung kayo ay hindi na naghahanap buhay pero gusto nyo maghulog pa sa SSS. So, self-employed po ba kayo o voluntary member po ba kayo na magpapatuloy ng hulog sa SSS? Kung hindi po, kung wala kayong panghulog, hindi po ninyo kailangan mag-contribute sa SSS. Okay lang po yon. Kung kailan na lamang po kayo mayroong panghulog kung kayo po ay magpapatuloy bilang voluntary member. Okay lang po yon. Totoo naman, Lisa, na minsan sa ating buhay, wala tayong hanap buhay, walang kita. Hindi din kailangan maghulog sa SSS. Pero kung nagkaroon kayo ng hanap buhay, kahit self-employed kayo, magpatuloy na kayo uli ng hulog sa SSS bilang self-employed po. Okay, salamat po, Sir Carlo. Ito po, meron pa pong question galing kay Eds Villahermosa Olmedo. Paano daw po kaya ma-restore yung SS number kasi nakalimutan na daw po ng kanyang mister? Ma'am Eds, sabihan niyo po ang inyong mister na tawagan po ang SSS 81455 po o kaya ay 1455, depende po kasi sa number sa telepono na inyong gagamitin. Ito. Ito po. So, sabihan nyo lang po yung mister nyo na tawagan na SSS. Maghanda ng kaunting ID at detalye tungkol sa kanyang employment record para po ma-validate ng SSS at matiyak at maibigay ang SSS number na inyong asawa po. Ito lamang po ang tatawagan. 81455 or 1455 po. Okay, thank you po, Sir Carlo. Ito po, maganda yung question ni Ma'am Merly Suryo. Ano daw po ba ang pagkakaiba ng self-employed at voluntary? Ay, thank you, Ma'am Merly, sa inyong tanong at may pagkakataon na pong linawin. Thank you, Lisa. Gaya na sabi ko kanina, ang self-employed po ay naghahanap buhay, kumikita, ngunit walang employer. Yun ang self-employed. Ang voluntary member po ay hindi naghahanap buhay, ngunit gusto at may kakayanang magpatuloy ng hulog sa SSS. So yun po ang pagkakaiba ng self-employed at voluntary member. Ang self-employed po ay may dagdag protection mula sa EC program. Ibig sabihin kung ang aksidente, disgrasya o sakit ay work-related, may dagdag benepisyo ang mga self-employed. Ang voluntary member ay walang EC benefit. Kaya mas maliit din ang hulog ng voluntary member. Alam ko, Lisa, sa mga manonood natin, marami ang naguhulog bilang voluntary member pero sa tunay na buhay ay self-employed naman. Inaanyayahan at
iniengganyo ko po kayong lahat na kung kayo rin lang ay naghahanap buhay naman bilang self-employed ay magparehistro po kayo sa SSS bilang self-employed para sa mas mabisang protection na maaari nyo makuha mula sa SSS. Lalo na po kung ang aksidente, disgrasya o sakit ay work-related, kahit self-employed po kayo, parang dodoble kasi Lisa ang benepisyo. So dapat tama yung pag-register ng mga self-employed sa SSS bilang self-employed. Pero alam ko nga marami yung voluntary member ang pagpapatuloy nila na may mga nalilito kasi sa self-employed at voluntary members. So salamat po sa pagkakataon na nalinawan ko po yun sa inyo. Ayan, ako, salamat po Miss Merly at na-address niyo po yung question po na iyan. At balik naman po tayo kay Miss Vanji para ho sa mga queries ho na ating mga viewers. Thank you, Lisa. Oo. Sir, may nagtanong ata tungkol sa verification ng kanyang SSS number, no? Pinapayuhan natin, sir, na pumunta po sa mga branches ang mga members na gusto mag-verify ng kanilang SS number. Kailangan kasi personal nilang bine-verify yun, di ba, sir? Dahil nga may confidentiality nga ng records, lalo-lalo na po sa SS number ang mga miyembro. Anyway, yun, sir, may mga questions pa rin ho tayo. Ito mula kay Rose Dominic Kamangeg. Ang sabi niya, nagtaas po ba ulit ng contribution ang self-employed? Ang nagtaas po ng contributions sa lahat po ng manggagawa. Nag-umpisa starting January 2023 po, bahagya po naming itinaas ang contribution rate from 13% to 14% po. Ibig sabihin, 14% po ng inyong kita ay ipanghuhulog po sa SSS. So nag-umpisa po noong January 2023. Okay, thank you, sir. Ito, mukhang masipag na estudyante to, sir, at gusto niya na magkaroon ng SS number. Okay, mula kay, ang tanong po ay mula kay Mira Credo. Teka, balikan natin yung sa taas, sir. Ayun, kay wait lang, sir, ang daming questions kasi bumaba po ang ating mga followers. Mula kay Evie Tizon Tatel. Sabi niya po, pwede na po bang kumuha ng SS number ang estudyante pa lang? So, happy graduation sa iyo, sir. Mukhang Yes. kukuha pa lang ng S number. The answer is yes. Pwede naman yan kumuha na bilang paghahanda na magkaroon ng trabaho pagdating ng panahon. So para po doon sa nagtanong, apply for an SS number online. Pupunta lang po kayo sa website ng SSS, www.sss.gov.ph. Pindutin po ninyo apply for an SS number online at sundin lamang po ang instructions. Lisa, mahalaga ang online ngayon kaya dapat ang lahat ay mayroon ng email address at saka cellphone number na active at regular na ginagamit. Thank you, Sir Carlo. Direk, Lisa, batiin ko lang yung mga followers natin na nakatutok ngayon. Si Geraldine Paliza Ayeras. Hello sa iyo, Rosemary Blitz Delmo. And of course, si Zenaida Manelastas Reyes. Mabuting araw sa iyo, Matienzo Canyon Anibor at si Jocelyn Simbahon. Babalikan natin ulit sila, sir. Thank you. Maraming salamat sa mga binati mo, Banji, at kung kayo po ay may natututunan sa ating palatuntunan, sana po pakikwento po sa inyong mga kaibigan o kamag-anak, lalo na po yung mga self-employed. Kaya ko naman aminin, Lisa, na medyo hirap tayo sa pag-cover ng mga self-employed. Kaya kung ano-ano ang ating mga programa na niluluto at pinapaigting para lalong maengganyo sila na maasikaso ang kanilang SSS. Ang self-employed kasi, self din ang aasahan pagdating sa SSS registration at paghuhulog ng contributions. Kaya kung nag-iimbento tayo ng mga paraan para mas mapadali sa kanila ang pagre-register, paghulog ng contribution at syempre pag-claim ng benefits or loans. Oo,
Yung iba po sa ating mga self-employed, actually nagpapasalamat din po no sa mga programa na kagaya nito no, yung para at least ma-expand po yung coverage sa kanila at mas madali po yung pagtutuloy ng kanilang SSS membership. Oo. Apo. Lisa, medyo masigasig tayo sa pag-promote ng mga programa para sa mga self-employed. Makiusap lang talaga tayo na magpuhunan sana sila ng oras at tiyaga sa pag-aasikaso dahil ang balik po ng pera sa inyo ay sobra-sobra po. Pangako po yan. Kapag kayo po ay miyembro ng SSS at naguhulog ng kontribusyon sa SSS, at kayo po ay maging pensyonado na SSS, habang buhay na po ang pagpasok ng pera sa inyo. So, sana po bigyan po ninyo ng pagkakataon na makapagsilbi sa inyo ang inyong SSS para po sa kapakanan ng inyong sarili at ng inyong pamilya. Lisa, minsan nga, actually hindi minsan, madalas no, nakikita ko marami ang nakapila sa loto, ganyan. So, naintindihan din naman natin yung pangarap na manalo ng malaki. Sana din po, maisip nyo rin po ang SSS sa inyo pong gagastos ng inyong napakahalagang kita dahil ang balik po ng inyong hulog sa SSS ay ilang beses po yung babalik sa inyo. Gusto ko na nga sabihin na parang loto din kasi walang putol walang tigil ang pensyon hanggang buhay yung miyembro natin. At madalas, kung kukwentahin, Lisa, ang hulog sa SSS ay ilang libo, tapos ang pensyon na natatanggap ay daan-daang libo. Parang loto na rin yun para sa akin sa totoo lang po. Sa loto po, tumataya talaga sila sa swerte, out of luck, no? Doon po sila umaasa. Sa SSS po, sure na sure. Diba po, Sir Very Carlo? good, Lisa. Tama ka dyan. Sakto ka. Tumataya ka lang doon sa loto, hindi mo alam. Malabo, maliit ang pagkakataon na manalo. Dito sa SSS, correct ka. Sure na sure po. Pahingi lang po ng kaunting puhunan sa oras at tiyaga ninyo na asikasuhin at itawid lamang po ang pag-register sa SSS bilang self-employed, pag-contribute, paghulog ng contribution sa SSS bilang self-employed. Po. Ayan, at sana po, ayan, tumaya po kayo sa SSS. Ito po, nakakatuwa po si Ma'am Eva Palaban, Sir Carlo, no, madami daw po siyang natutunan ngayon at nakinig siya sa Usap Tayo. Ma'am Eva, maraming salamat po sa pagkwento nyo niyan, sa pagsasabi nyo niyan. Makiusap din po kami na pakishare po, pakikwento sa ibang kaibigan, kamag-anak ninyo na baka ay self-employed din. Yung mga patakaran naman natin, Lisa, hindi naman yan pahirap Hindi natin gustong magpahirap sa pag-register, sa paghulog. Ayan naman ay para lang matiyak na walang aberya, lalo na pagdating ng pagkiklaim ng benefits. Salamat po, Sir Carlo. Ito po, may pahabol pa si Ma'am Lilibeth Palomas. Gusto daw po niyang ituloy yung paghuhulog niya sa SSS at 59 years old na daw po siya. At 94 na daw po yung posted niya na contribution. So, pwede pa daw po bang ipagpatuloy ni Ma'am Lilibeth? Yes, Ma'am Lilibeth. Pakitawid po. Magpatuloy pa kayo ng hulog. Kung kayo po ay naghahanap buhay pa bilang self-employed, sana po ay magrehistro kayo bilang self-employed at magpatuloy ng contributions bilang self-employed. Itapatan nyo po ang inyong bracket dati sa pagpapatuloy nyo ng hulog sa SSS. Kung 94, ang kulang nyo na lang ay 26. So mahigit sa 2 taong hulog lamang po ay matatamo nyo na po yung contribution requirement para magkaroon kayo ng buwan ng pension habang buhay. May oras pa po, Ma'am Lilibeth, at pakitsaga lamang po.
Dahil limitado ang oras natin, Lisa, Ma'am Lilibeth, pasyalan nyo lamang po ang aming social media accounts. Ang personal favorite ko, Lisa, yung YouTube account natin. Napakarami ng ating instructional videos dyan. Kung kulang ang panahon natin sa pagpapaliwanag, katulad kay Ma'am Lilibeth. So Ma'am Lilibeth, panood-nood lang po ng mga instructional videos namin sa aming social media accounts. Po, salamat po, Sir Carlo. Ito po, may papakita po ni Sir Carlo sa Yung inyo. social media accounts ng SSS, pero medyo, teka lang baka mataranta ako dito. Social media accounts, ito. So ito po ang mga social media accounts ng SSS. Medyo kulang po ito dahil nasa TikTok na rin po ang SSS. Andun din po ako. Ito nga po yung suot ko dun eh. So, ibig ko lang po sabihin, kahit sa social media, kung mas mahilig po kayo sa social media, mapapanood nyo rin po ang aming mga instructional videos. Sa YouTube, may SSSPH. Tapos ito po kami sa Facebook, Instagram, Viber communities, Twitter, at may TikTok na nga po, hindi pa namin nadagdag dito. Naku, ayan, bisitahin niyo po yan. Siguradong updated po kayo lahat tungkol sa SSS at siguradong legit ang information na makukuha po ninyo. Siguro i-suggest lang natin na panoorin nyo yung pinakabagong mga postings para po for the most updated version of the video. Okay, ito po Sir Carlo, meron pa pong question galing po kay Plumares Pineda, Michael Angelo. Pwede na daw po ba mag-loan personally sa SSS kasi wala pa daw po siyang ATM card? Mukhang paborito niya ang money heist, ano? Yes, Plumares Pineda, Michael Angelo. Pwede na kayo mag-loan sa SSS. Hindi na nga personally, online, sir. May hahanapin lamang po kayong SSS circular para matutunan kung paano mag-file online for a salary loan. Kung kayo po ay qualified, online na lang po ang pag-a-apply ng kahit anong benepisyo o loan sa SSS. Online na po. Hindi nyo na po kailangan pumunta sa branch ng SSS. Pakitawid lamang po ang pagbasa, pag-intindi ng ating online platforms at nariyan po ang aming instructional video sa ating mga social media accounts para maging gabay ng ating mga miyembro. Okay, thank you po Sir Carlo. At ito po, last question po galing kay Miss Myra Herrera Gonida. Kung 5 years na daw pong walang contribution at self-employed, pwede pa rin daw po bang ipagpatuloy, sir? Yes. Ine-encourage natin, Lisa, na magpatuloy ng contributions ang lahat ng naghahanap buhay. Empleyado, self-employed, OFW. Kasi gusto natin may protection sila mula sa SSS. Gaya na ating pagtalakay kanina, marami sa ating benepisyo ang sinisilip natin ng ilang nakaraang buwan kung may hulog. So para sa pinakamabisang protection, sana po ay regular ang hulog niyo po sa SSS. Ayan, salamat po Sir Carlo. Di ba may hashtag tayo? Hashtag SSS Protection para sa... SSS para sa lahat. Ayan. At ayun Sir Carlo, bago po pala tayo magtapos, no, batiin po pala natin yung mga kasama po natin na FB Warriors na sumasagot din po sa comment section, no, every time na may FB Live po tayo. Okay, very good. Opo, mabuting araw po, no, kay Ma'am Jenny Carlos, kay Joseph Tenorio, kay Isa Carlos, kay Josephine Macaranas, kay Flor Mercado, kay Chef Saroca, kay George Tuba, kay Wevelyn Baluncio, hello din po kay Cynthia Carvalho, hello po kay G, kay Daisy Leopoldo, kay Ma'am Lucrecia Martinez, mabuting araw po sa inyo, and may special greetings po tayo. Happy birthday po kay Grant at sa lahat po ng mga MCAD employees. Yes, happy birthday Grant. Pupunta ako dyan. Tingnan ko kung may maalok ka sa amin, ha? At natapos na po, Sir Carlo, no, yung ating po
lagpasa po tayo ng isang oras no, na ating pong serbisyo publiko. At dahil po dyan, nais din po nating pasalamatan si Miss Vangie and of course kayo po Sir Carlo. At alam ko po napaka-busy nyo po no, recently, pero may naglaan po kayo ng oras para po sa programang ito. At bago po tayo magtapos, any final reminders po sa ating mga viewers? Thank you, Lisa. Thank you din, Vangie, no? And thank you to our production team. Yes, humihingi din ako ng tulong sa lahat na ating nanonood dito. Napakarami po ng self-employed sa buong Pilipinas. Ayon sa Philippine Statistics Authority, higit 18 million ang self-employed. Kaya ko pong aminin na ang nakarehistro po sa SSS na self-employed ay 3.3 million lamang. Halos 15 million pa ang hindi nakaregister sa SSS. Lalo na, Lisa, yung mga magsasaka at mangingisda na ating mga kababayan na ang sipag maghanap buhay, ngunit wala pong SSS. Tulungan nyo rin po sana kami na maikwento sa iba't ibang lupalop ng bansa ang programa ng SSS. Gusto po naming maabot ang lahat ng naghahanap buhay para po lahat ay magkaroon ng SSS pagdating ng retirement. Muli, taos akong naniniwala, taos tayong naniniwala na kapag pensioner po kayo ng SSS, hindi po kayo maghihirap sa buhay. Okay na po ang buwanang pasok ng pensyon para maging gabay sa inyong pagre-retire. So, maraming salamat Lisa, sa production team, Vangie, sa pagkakataong ito. And as much as I can be available, I'll always want to be here. Maraming salamat po, Sir Carlo. At nais din po pala nating pasalamatan yung ating pong mga viewers, no? At wala po kayong sawang sumusuporta, no, sa ating pong programa. At bago po tayo magtapos, gusto din po nating batiin yung ating pong SSS President and Chief Executive Officer na si Sir Rolando Ledesma Makasait. At sa ngalan po ng Public Affairs at Special Events Division, nagpapaalam na po kami at magkita-kita po tayo ulit sa susunod na Thursday para sa panibagong episode ng Usap Tayo! Good news para sa mga online sellers, magsasaka, mangingisda at delivery riders. Magrehistro na sa SSS bilang self-employed member for as low as 570 pesos monthly SSS contribution, tiyak ang proteksyon para sa inyo at sa inyong pamilya. Bukod sa maternity, sickness, disability, retirement, death at funeral benefits, may loan privileges pa. Kung work-related naman ang pagkakasakit o aksidente, may dagdag proteksyon din na employees compensation. Para sa buong detalye, bisitahin ang www.sss.gov.ph o ang SSS social media accounts. Modernong paraan, higit na maasahan, serbisyo at benepisyo, mas angkop at mas napapanahon. Tumutugon